It's all about you. That's why I live worshiping your name. It's all about you. That's why I'm here, for you have made me whole. I shout your praise above the earth, for you deserve more than this. Giving my life to you, I don't know what to tell you. Always care, you're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you, my God, you've given your all in all. It's all about you. That's why I live worshiping your name. It's all about you. That's why I'm here, for you have made me whole. I shout your praise above the earth, for you deserve more than this. Giving my life to you, I don't know what to do. You always care, you're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you, my God, you've given your all in. Giving my life to you, I don't know what to do. You always care, you're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you, my God, you've given your all in all. Giving my life to you, I don't know what to do. You always care, you're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you, my God, you've given your all in. Giving my life to you, I don't know what to do. You always care, you're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you, my God, you've given your all in all. You've given your all in all. Thank you, Jesus. You've given up your life, oh God, just to save me, just to set me free.
transforms, and servant leadership. With a new heart and new spirit. Jesus Christ, to God be the glory. One church, under one God, with one vision. Carrying an ancient mission. By the help of God, we shall fulfill our mission. By the grace and mercy of God, Jesus Christ, to God be the glory, remains. Undivided. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po ngayon at makikisang maghandog sa ating Diyos na buhay para po sa pagsamba, pasasalamat at sa pagdinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos. Isang kagalakan ko na makita ko po kayong lahat ngayon. Sapagkat bakit po? Nakikita ko na ang bawat isa ay lumalago sa pananampalataya na kahit ulanin, arawin, nandyan, nananatili siyang ginto sa harapan ng Diyos. Hindi nagbabago sa pagmamahal sa ating Diyos na buhay. Sabi mo sa katabi mo, salamat at hindi ka nagbabago. Ayan. Pag tunay na ginto, ulanin, arawin, madarang man sa apoy, nandyan, nananatiling ginto. Kumikinang yan sa harapan ng Lord. At dapat tayo ay kumikinang sa harapan ng Lord. Amen. Praise God. Alright, tayo po ay magbasa ng ilang talata sa Biblia. Psalms 34, verses 1 to 3. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. Oh, magnify the Lord with me. And let us exalt His name together. Sabi mo sa katabi mo, together. O kaya nga mga kapatid, minsan tayo nagpupuri sa Panginoon, tayo lamang isa. Pero mas maganda at effective na together tayong nagpe-praising sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapala sa amin, sa lakas na patuloy mong binibigay sa amin, Lord God. That in the name of Jesus, nandirito po kami ngayon upang magbigay pasasalamat sa inyo, upang ibalik sa inyo ang lahat ng mga kabutihan mo sa amin, Lord, na maipakita namin ang aming marubdob na pagmamahal at pagpapakita ng utang na loob sa inyo, Lord, sa aming buhay sa ngayon. Kaya dalangin namin na ibaba mong Espiritu Santo sa bawat isa. Pakapuspusin mo ng Holy Spirit ang bawat sa mga anak mo. Palayain mo, O Diyos, kung ano pa man mga distraction sa kanyang isip, Lord God. Tulungan mo, Lord, na ngayong umaga na to ay makuha namin ang mensahe mo, Lord God. Ganon din po, O Diyos, tinataas po namin ang aming beloved Bishop, Lord. Gamitin mo po siya mightily para sa gawain ito, Lord, sa kanyang pagsasalita. Kayo
ang siyang manguna sa Kanya. Laging kayo ang makita namin sa Kanya. Double portion ng anointing ang ipagkalob mo po sa Kanya, Lord God. Maraming salamat. Ganon din po, Diyos, sa mga awit, sa mga musician, Lord. Kayo ang siyang manguna sa kanila. Nagtitiwala at umaasa kami na sa araw na ito'y magbibigay kaluguran kami at makukuha namin ang pagbaba ng Espiritu Santo sa bawat isa. Sa iyo po lahat ng kapurihan, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Lord, I stand in the midst of the multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow, every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. O Diyos ng buhay, sa
Salamat po sa umagang ito, Panginoon. At muli mo kami binigyan ng pagkakataon at pribileyo, O Diyos, na makinig na iyong salita. Diyos, salamat ng sobra-sobra sa iyo sa napakagandang pagkakataon binigay mo sa amin, O Lord, na muling malaman kung anong kalooban mo para sa amin, Ama. Tulutan mo, Lord, ang lahat na aking sasabihin na yun lang ayon sa kalooban mo. At ilayo mo kami sa mga spirit of error, Panginoon. At ang iyong power, Panginoon, ang dumaloy sa akin sa magitan ng Holy Spirit mo, Lord. Anointing mo, Diyos. Patungo sa lahat na makikinig, Lord, para matama namin ikaw mismo ang siyang magsasalita sa araw na ito, Ama. Abutin mo lahat ang pangangailangan ng mga tao, Lord. Ako hindi ko alam, O Diyos. Ikaw alam mo, Lord. May nangangailangan ng kagalingan, Lord. May nangangailangan, O Diyos, sa kanyang finances. At iba't ibang klase ng pangangailangan na ikaw lang nakakaalam, O Diyos, at sila. Tulutan mo, Lord, ma-extend ang right hand power mo, Lord, para maiabot lahat ng kanilang pangangailangan, Lord, sa magitan ng mensaheng ito, Ama. Salamat na marami, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, at sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po. At lahat tayo po ay nandarito at tayo umaten ang ating gawain ng Lord. Actually, sa kayo po, dapat maging sensitive po tayong lahat po. Hindi na po biro-biro yung sign of the age o yung signs before the coming of the Lord ay matindi po. I think that was yesterday or last 2 days ay nagkaroon naman ng earthquakes dito po sa Indonesia or Malaysia. Indonesia 7.7 ang lakas po noong lindol na yon. Sa ating kung mapupunta ninyo sa Quezon City po, nadadama nila na may lindol minsan 2, 3, gano'n lang po ang nangyayari. Hindi natin masabi, baka gano'n lang gagawin ng Lord sa atin. Kasi marami pong Christians dito po sa, especially dito sa Metro Manila, marami pong mga Kristiyano talaga na alam ko nagpe-pray para sa ating Panginoon. And as of now, talagang all we have to do is to pray. The best thing to do is to pray always. Kaya sinabi ng Bible, prayer without ceasing. Na kailangan ng prayer natin dire-diretso po. In all aspects ng buhay natin, dapat puro prayer po ang patatapat po natin. Kasi sa ngayon, yun lang po, the best weapon po natin is prayer. Wala na po iba. As a matter of fact, sa ngayon po, related sa prayer, ang tatalakayin po natin, related sa faith. At pag sinabi kong faith, yan po ang pinaglalabanan ngayon. Yan po ang pinag-uusapan. At yan po ang nagmamatter ngayon sa last days, ang faith po natin. Tandaan po natin, Birme, kahit sino pa tayo, faith ang kailangan pa rin po natin. Okay, now in the book of Hebrews 11:1, the scripture says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. And may the Lord bless the scriptures that we have read. You may all be seated, please. Our subject today is entitled Biblical Faith. The Biblical Faith. Hebrews 10:38 says, now the just shall live by faith. But if anyone draws back, pag umatras ka sa faith, my soul has no pleasure in him. In other words, ang gusto ng Lord ay dito tayo mabubuhay. The Bible clearly said that the just, the righteous, shall live by faith. Meaning the best way for us to live as Christians is only by faith. Only by faith. That's why in Hebrews 11:6, Scripture says, but without faith, it is impossible to please God. Impossible to please God without faith. That means a Christian, whoever and whatever you are, you must live by faith. Mayaman ka, mahirap ka, marunong ka, bobo ka, you must live by faith. In fact, how many times did the Lord rebuke His disciples because of lacking of faith or lacking faith or having little faith? Pag maliit ang faith, nire-rebuke ng ating Lord. That's also one of the major reasons why majority of us could not enjoy our Christian life because of having little faith or no faith at all. Mari ba sa atin wala ng faith talaga o hindi mag-manifest ang faith sa atin po? That's why in 2 Corinthians 4:18, Paul says, while we do not look at the things which are seen,
Do not look on the things which are seen, but at the things which are not seen. Doon kayo tumingin sa hindi nakikita. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. 2 Corinthians 5:7. For we walk by faith, not by sight. Walk by faith and not by sight. But the question is, what is faith? Yan ang malaking katanungan. Maraming Christians nagsasabi ng faith, pero hindi natin alam ang detail ng explanation, detail ng definition of faith. What is faith? Himayin po natin. Hebrew 11:1. Now faith is the substance, things hoped for, the evidence of things not seen. Pansinin ninyo, ang bibigyan natin ng DN, yung faith, yung substance, yung things hoped for, yung evidence, saka yung things not seen. Yung limang yon. Now, okay, tignan natin ngayon. Enumerate po natin. Okay, faith. What is faith? Ang faith po sa Greek ay pistis. Na ibig sabihin sa English po ay, pag sinabing faith is trust. Tiwala, confidence, kumpiyansa ka, reliance, nakasandal ka, at assurance, sigurado ka, at dependence. Ito nakasandal. Reliance, reliable. Ibig sabihin po, mapagkakatiwalaan. Trust, confidence, reliance, assurance, dependence. Ang ibig sabihin ng pistis dito po sa word na faith. Yun ang ibig sabihin po. Okay, next. You don't just believe it will hold you. Hindi ka basta naniniwala na hahawakan ka o ikaw ay ikikip ng Lord. But you put your weight on it. Yung bigat mo, lalagay mo sa kanila. Example, silya. Paano kayo nakaupo sa silya? Lahat ng bigat mo, nilagay mo sa silya. Why? Nagtitiwala ka sa silya na hindi ka babagsak. Pag ang silya gumaganon, takot ka rin. Yung paa mo nakatuko dahil baka bumagsak ka. Pero pag matatag ang silya, sitting pretty ka, nakaganon ka, halos matulog ka na rin sa silya. Why? Tiwalang-tiwala ka. And that is faith. Naunawaan mo natin. So yung unang word, faith. Next is the word substance. Is the substance. Sa Greek po ay hypostasis. Ito po means foundation. Ang ibig sabihin, pundasyon. Title deed. Take note. Ang ibig sabihin po ng substance ay title deed. Pag sinabing title deed, sa Loti po ay titulo. Ibig sabihin, confident. And next is assurance. Yung kasiguruhan and reality, yung katotohanan. Ang bibigyan natin ng din mamaya ay yung salitang title deed. Okay, now, example, pag bahay mo tayo, pag bumili ka ng bahay, meron tinatawag na title, may titulo po. Sometimes, nasa iyo na yung titulo, nasa iyo yung deed of sales, nasa iyo lahat na ang papeles, pero hindi ka pa nakatira sa bahay, pero sa iyo na yon. Kahit hindi ka pa nakatira doon, ay sa iyo na yon. Yun ang title deed. Naunawaan po natin. Next, of things hoped for. Bagay na inaasahan mo. Sa Greek po ay elpizomenon. Now, means things we expect with confidence. Inaasahan mo na kumpiyansa ka. Biblical hope. Biblical hope. Hindi worldly hope. Biblical hope with certain expectation based on God's promises. Yan ay biblical ang pag-asa mo na ikaw ay sigurado sa inaasahan mo base sa pangako ng Diyos. Yan po yung things hope for. Next. The next is the word evidence. Faith is the evidence. Pag sinabing evidence, Ellen Cos, na ibig sabihin po ay proof, ebidensya, conviction, at pangatlo, firm persuasion. Persuaded ka. Ikaw ay naniniwala o ikaw ay umaayon ka. Firm persuasion. Yan po ang evidence na ibig sabihin dito po sa word na faith. Now, next is the word of things not seen. Bagay na hindi nakikita. Sa Greek po ay ublepomenon. Ublepomenon means things not visible. Hindi kita. Pangalawa, to not perceive
by five senses. Yan ang mabigat po dyan. Hindi po yan nararamdaman, hindi nakikita, hindi naaamoy, hindi naririnig. Wala po sa lahat ng five senses natin, walang kinalaman ang faith. Labas lahat yan, mga kapatid. Kaya mahirap. Aminin natin, mahirap talaga. Kaya faith ang tawag. Example, God. You cannot see God. You cannot hear God. Wala ka narinig tungkol sa Lord, boses ng Lord. Wala talaga, literally. Heaven, hindi natin nakikita. Third, I'm talking about a third heaven. Angels, hindi natin nakikita maliban sa panaginip. Ako nakakita sa panaginip po. Literally, hindi po. Kanya kung gagawin po natin, kukumplitoin natin. Putting all together in translated word. Lagyan natin lahat. Now, faith is the title deed. The confident assurance of things we are expecting. The inner proof or evidence of realities we do not see. Yan po ang faith. Ngayon, intindihin natin sa Tagalog. Ang pananampalataya ay titulo ng pangako ng Diyos. Nakukuha nyo? Di-divide natin sa tatlo ang meaning. Una, ang pananampalataya ay titulo ng pangako ng Diyos. Ibig sabihin nun, pag naniwala ka, tinayuan mo, para kang may titulo na nung hiningi mo sa Lord. Nakukuha nyo? Pangalawa, ang pananampalataya ay matibay na katiyakan ng mga bagay na ating inaasahan. Tiyak ka doon sa inaasahan mo sa ating Lord. Yan, second definition. Third, ang pananampalataya ay panloob na patunay. Yung paninindigan mo sa loob ng mga katotohanang hindi natin nakikita pero pinaninindigan mo. Okay, now, palinawin natin yan. Pagdugtong-dugtungin natin. Next. Ang pananampalataya ay parang hawak mo na ang titulo ng pangako ng Diyos. Panatag ka at sigurado ka sa mga bagay na inaasahan mo at kahit di mo pa nakikita. Alam mo sa puso mo na ito ay totoo. Yan po ang pananampalataya. O linawin natin. Ang pananampalataya ay parang hawak mo na ang titulo ng pangako ng Diyos. Panatag ka at sigurado ka sa mga bagay na inaasahan mo at kahit di mo pa nakikita, alam mo sa puso mo na ito ay totoo. Yan po ang faith, yan po ang pananampalataya. Malinaw na po ba? Okay, so naniniwala ako, pag ginamit yung biblical faith, makukuha natin ang kailangan natin sa Lord. Sino naniniwala? Makukuha niya. Yes. Application. A-apply po natin. O pinapakita ko sa inyo yung format ng preaching natin. Application. Susunod. Kanina body ngayon. Application na. Mark 11:12-13. Now the next day when they had come out from Bethany, Jesus Christ, He was hungry. And seeing from afar a fig tree, having leaves, he went to see if perhaps, maybe, he would find something on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. Tinakita yung fig tree, nagugutom sila. Ang iniisip niya, maaaring may bunga. Bilang tao. Perhaps ang ginamit po. Bilang Diyos, alam niya na walang bunga yon. Pero bilang tao, hindi niya alam kung may bunga o wala. Now, verse 14, umakita walang bunga. In response, Jesus said to it, "Let no one eat fruit from you ever again." Wala nang makakakain ng bunga mo sa habang panahon. And his disciples heard it. Take note. His disciples heard it. Napakinggan at nakita ng mga disciples. At yung ginawa ng Lord, this is the declaration of faith. Dineclare niya yung kanyang pananampalataya sa magitan ng pagsasalita. Verse 20-21. Now, in the morning, kinabukasan, as they passed by, dumaan uli sila, they saw the fig tree dried up. Natuyo yung fig tree. Sariwa yung dahon just for one day.
And just for one declaration, natuyo ang puno. From the roots, mula doon sa ilalim, natuyo ang puno po. Verse 21, and Peter remembering said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away. Ibig sabihin ni Peter, paano nangyari yun? Nagsalita ka lang, nagkaganon na. Ibig sabihin ni Peter, gusto ko rin ganun, gusto ko rin ganun. Yun ibig sabihin, gusto ko mangyari rin sa akin. Gusto nyo ba mangyari sa inyo? Na pag sinasabi mo, mangyayari? Now, gusto rin ni Peter. So, ano nangyari po? Kung tutusin, doon yung makikita. Nagsalita lang ang Lord, nangyari na. Nag-umpisa sa book of Genesis. Ang Diyos mismo po, Genesis 1:3. And then God said, let there be light, and there was light. Nagkaroon ng light. Nagsalita lang siya. And in Genesis 1, there are lots of let there be, let be, let there be, let be, let there be, let be. Ang dami sa chapter 1 ng book of Genesis po. Puro salita lang, pero nangyayari po. That's why in Psalms 33:6 says, by the word of the Lord, by the word of God, the heavens were made. Sa salita ng Diyos, nagawa ang mga langit. And all the hosts of them by the breath of His mouth. Now, Hebrew 11:3. By faith, we understand that the world, mundo naman. Kanina po, heaven ngayon mundo. We're framed by the word of God. So that the things which are seen, they are not made of things which are visible. Ang gumawa sa word ay word of God. Hindi po Big Bang. Word of God ang gumawa sa word po. Naunawan po natin. That's why in Psalms 33:9, He spoke. Sinabi niya, and it was done. Nagsalita siya at nangyari. He commanded and it stood fast. Nagsalita siya, nangyari. Inutusan niya, huminto. Yun po ang salita ng Diyos na nasa atin po. Now, application. Apply natin ngayon. Mark 11:22. Kasi dito nagtaka si Peter, Lord, ba't ganon? Ba't namatay yung puno? Bakit nagkaganon? Sumagot ang Lord. Hindi lang masabi ng Lord, gusto mo mangyari yan? Opo, gusto ko po. Okay, first step. Verse 22. And Jesus answered and said to them, have faith in God. May sakit ka? Have faith in God. May problema kasi ganito? Have faith in God. May problema ka sa relationship? Have faith in God. Ano man ang problema mo, have faith in God. In other words, the object of faith is always God, not the miracle, but God alone. Ibig sabihin noon, huwag kang mag-concentrate sa hinihingi mo. Mag-concentrate ka doon sa magbibigay, sa Diyos. Ang pinaka-object ng faith mo, nananampalataya ako sa iyo, sa God. Next verse, sunod-sunod yan. Next verse, 22 kanina, 23 ngayon. Mark 11:23. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed, and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. This is a very strong declaration of faith. Hindi ka nag-pray, you declare your faith. Hindi ka nag-pray, prayer with faith. Hindi. Dineclare mo yung pananampalataya mo. But the question is this, why did God not say, pray for this mountain or problem and it will be removed? Bakit hindi pray ang ginamit ng Lord? Because in verse 22, si Peter po ay ma-amaze siya dahil sa ginawa ng Lord. Ang sabi ng Lord, have faith in God. Ibig sabihin niya kay Peter, Peter, kung gusto mangyari yan, ang object of faith mo, pirmi, ang God. Kaya have faith in God. Naunuan po natin. Pangalawa, Peter, makinig ka, Peter. Nakikinig ka ba, Peter? Nakikinig ba kayo, mga Peters?
kung paano ko dinisplay ang faith ko, ganun mo din i-display ang faith mo by means of declaration and not silent prayer. Declaration with boldness. Pag sinabing boldness, it doesn't mean nasisigaw ka. No. Ang boldness po, sasabihin mo ng diretso kahit maraming tao, hindi ka nahihiya. Sasabihin mo, yun dinedeklara mo. And that is boldness. Hebrews 4:16, let us therefore come boldly to the throne of grace. Paglalapit ka sa Diyos, sabihin mo ng diretso with boldness kung anong kailangan mo sa Lord. Declare mo, and that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Now, why boldness? Why with boldness? Bakit kailangan pag nag-declare ka with boldness, pag nag-pray ka with boldness? Because boldness is a display of biblical faith. One of the ways para makita mo ang biblical faith, pag-declare mo ng iyong sinasabi. Declare mo what Jesus has done, katulad sa ginawa ng Lord. Salita lang ginamit niya. Let no one eat fruit from you ever again. Kinuusap lang niya. Pero naging bold siya. Why? Nandun yung mga disciples siya, may nakakarinig. Kaya kung hindi nangyari, mapapahiya siya. Hindi ganun ang boldness. Ang boldness, wala akong pakialam kung mangyari yan o hindi. Basta ako naniniwala mangyayari yan. Nakukuha nyo. Kaya sinabi niya, okay, wala na makakain ng bunga mo mula ngayon. Sa harapan nila Peter po, nangyari. Yan ang tanong. How to apply the biblical faith? Paano natin i-apply ngayon sa sarili natin? Hebrew 11:1, ulitin natin. Now faith, yan ko na, is the substance, pangalawa, of things hoped for, pangatlo, the evidence, pang-apat, of things not seen, panglima. Now, i-apply po natin ngayon. Yung unang salita, yung faith is the substance, yung faith mo na. Faith means total trust in God. Pistis, kanina, pinag-aralan na natin. Now, Mark 11:24, therefore, I say to you, whatever things you ask, ano man ang hingin mo, when you pray, believe that you receive them. Ano man ang hingin mo sa panalangin, maniwala kang tinanggap mo na. And you will have them. Tatanggapin mo daw. Now, I'm pretty sure that this is the perfect example of the biblical, or definition of biblical faith. Yung verse na yan, ang pinaka-perfect example po ng biblical faith. Why? Ba't ko sinabi? Why did I say? Ba't ko sinabing ganon? Okay, enumerate natin. Isa-isahin na po natin. No? Kasi kanina ano sabi ng Lord? Whatever things you ask, when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Why? Bakit ako maniniwala na tinanggap ko na pag sinabi ko pa lang? Why? Yun ang tanong, why? First, because I believe in my object of faith, and He is God. Naniniwala kasi ko, ang pinakasentro na aking pananampalataya ay ang Diyos. Second, because I believe that I already have the title deed of what I'm asking. Naniniwala ako na sa akin na ang titulo ng hinihingi ko documented na. Next, pangatlo, I believe that what I hope for, yung inaasahan ko ay biblical, ayon sa Bible, and certain, tiyak yan. Naniniwala ako na yung aking inaasahan ay siguradong darating. Pangapat, because I believe that the inner conviction, yung conviction mo na ikaw ay tatayuan mo talaga, I have is an evidence. Yung evidence kasama mo sa definition of faith, is an evidence. Yung conviction mo ay evidence that I'm going to receive it. In other words, yung pinananampalatayaan mo, yung pinaninindigan mo ay naniniwala ka. Dahil natatanggapin mo, dahil yan ang ebidensyang naniniwala ka. Yung paninindigan mo na hindi magbabago. And lastly, I believe that I have received the things, though I have never seen them yet. Naniniwala ko.
kahit hindi ko pa nakikita, ay darating sa akin yung aking hinihingi sa atin, Lord. Putting all together, pagsama-samahin natin. Lord, naniniwala ako na matatanggap ko. Why? I believe because my object of faith is God. And I already have the title deed of what I'm asking for. And my expectation is certain. And my inner conviction as my evidence is so great that I'm going to receive what I'm asking for, though I have not seen it yet. Nakuha po natin. Tagalogin natin. Naniniwala ako dahil ang Diyos ay siyang pinagtutuunan ng aking pananampalataya. Taglay ko na ang title deed o katiyakan ng bagay na aking hinihingi. Tiyak ang aking inaasahan. Why? Hawak ko na ang titulo ng aking inaasahan. Hawak ko na ang titulo ng aking hinihingi. Kaya sigurado ako sa aking inaasahan. At napakalakas ng aking panloob na paninindigan na ito ang aking katibayan na matatanggap ko ang aking hinihingi kahit hindi ko pa ito nakikita. Ganong katindi ang faith ko. Pag pinangatawanan ninyo, sino-sino may pananampalatayang ganon? Taas ang kamay. Yes, kaya mo. Ako nagsasabi, kaya mo. At ako naniniwala, ginagawa nyo. Sino gumagawa sa atin na? Taas ang kamay. Oh yes. Halos lahat nagtaas ng kamay. Halos lahat. At naniniwala ko, halos lahat, ginagawa natin ito. But the question is, why is it that many Christians who are using this formula of faith in prayer, ginagamit mo ang formula na yan. Yung biblical faith, ginagamit mo. But fail to receive what they are declaring and asking from God. Bakit hindi mo pa rin nakukuha? Samantalang ginamit mo na. Yung proseso na yan, ginamit mo na. Biblical faith, ginamit mo. Talaga na doon, alam ko, Lord, nasa akin ang titulo na hinihingi ko. Kaya tiyak na darating inaasahan ko. At yan ang ebidensya na nararamdaman ko. At pinaninindigan ko, nararamdaman ko. Yung ebidensya na yan, pinaninindigan ko. At umaasa ko sa hindi ko nakikita, naniniwala ko. Lahat yun nasa iyo. Pero bakit wala? Yan ang tanong. Bakit wala? Dire-diretso yan. Huminto tayo sa verse 24. Diretso sa verse 25. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him. Why? That your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Kung kayo'y mananalangin, tatayo kayong manalangin, uupong manalangin, luluhod na manalangin, ano man, kung meron man kayong against sa ibang tao, may naka-opensa sa inyo, patawarin ninyo. Para na sa ganon, ang Ama niyong nasa langit ay patawarin din kayo sa inyong mga kasalanan. Biglang binanggit yung kasalanan mo. Anong kasalanan yun? Yung mga pinatawad sa'yo, patawarin ka rin. At kung makagawa ka, patatawarin ka rin ng Diyos. However, next, if you do not forgive, pag hindi ka nagpatawad, neither your Father in heaven forgive your trespasses. Hindi ka rin patatawarin ng ating Lord. Now, in Matthew 18, there was a servant who was forgiven by his master for his huge amount of debt. Malaki utang niya, pero pinatawad siya ng master. But he did not forgive the debt of his fellow servant. Nung masalubong niya yung fellow servant niya, may utang sa kanya, hindi niya pinatawad, ang liit lang ng utang, hindi niya pinatawad. Result, Matthew 18, 34-35. And his master was angry. Pag hindi ka nagpapatawad, our master is very angry. Ayaw niya na hindi ka nagpapatawad. And delivered him to the torturers. Delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. Pinabayaran sa kanya. Yung pinatawad sa kanya, pinabayaran po sa kanya. And so, 35. And so, my Heavenly Father also will do to you. Ganyan din ang gagawin sa'yo
ng amang nasa langit. Pag hindi ka nagpatawad, torture ka rin, padadala ka sa torturer ng ating Lord. If each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses, ganun ang mangyayari po sa atin. In other words, pag tayo po hindi nagpatawad, lalabas niyan, ikaw ay unforgiven. Lumalakad ka, saka pumunta, pero wala kang kapatawaran sa harapan ng ating Lord. What do you think? Ang buhay mo pag ganun ka? Anong klaseng buhay ang meron taong hindi pinatawad? Non-believers. Ang mga non-believers hindi po pinatatawad ng Lord. Dahil hindi mahumingi ng tawad sa Kanya. Ganun ang magiging buhay natin. Ephesians 2:12. You are without God, without hope, without Christ. Yan ang buhay mo sa harapan ng Lord once na hindi ka nagpatawad po. Ganun kalaki ang papel ng forgiveness sa hinihingi natin sa ating Lord. In other words, forgiveness is for the benefit of the forgiver. Pag hindi mo siya pinatawad, siya makikinabang, hindi ikaw. Not the offender. Because whether you like it or not, yung naka-offend sa'yo, hihingi ng tawad sa Lord yan. Hihingi ng tawad sa Diyos. And surely, God will forgive him. So ano status ngayon? Siya pinatawad ng Diyos, ikaw hindi pinatawad ng Diyos, mababaliktad ang pangyayari. Siya na nakasakit, siya pa pinatawad. Ikaw na nasaktan, ikaw pa ngayon ay hindi pinatawad. Why? Because of your unforgiving heart. Nakukuha natin. Kaya yung pinatawad ng Diyos, masayang-masaya siya, ganon, while you are suffering from God's punishment. Samantalang siya, masaya siya. Why? He was or she was forgiven. Pinatawad na siya. At yun ang nangyayari pag meron tayong unforgiving heart. Ang result, he is forgiven by God while you are not forgiven. At sinabi ko na sa inyo kung anong buhay na isa hindi pinatawad ng Lord. So ano dapat natin gawin? Luke 17:4-6. If he sins against you 7 times in a day, 7 times in a day returns to you saying, I repent, and you shall forgive him. Patawarin mo. Next. And if the pastor said to the Lord, increase our faith. Kanina, linawin ko lang. 7 times in a day. 7 times in a day returns to you. Saying, I repent, you shall forgive him. Bumabalik po ito, humingi ng tawad. Pag hindi humingi ng tawad, paano mo patatawarin yung hindi humingi ng tawad? Ang sinasabi rito na patatawarin mo, pag humingi ng tawad, naunawaan mo natin. Ngayon, kung hindi siya humingi ng tawad, ayaw talaga, matigas sa ulo talaga, walang problema, tawagan mo pa rin. Magkipagkasundo ka pa rin sa kanya. Yun ang pinaka-the best na magagawa mo, my friend. Para, hindi sa kanya, para sa sarili mo. Next. And the apostle said to the Lord, increase our faith. Ano ibig sabihin nun? Ang forgiveness po, kadugtong ng faith pa rin po. Pananampalataya pa rin. Kaya sinabi sa next verse, and the Lord said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, bakit yung ginamit hindi mountain? Kanina mountain, ngayon mulberry tree. Be pulled up by the roots. Be pulled up by the roots. Mahugot mula doon sa ugat. And be planted in the sea. It would obey you. Ano ba sabihin nun? Pag ikaw may sama ng loob, hindi ka makapagpatawad, by faith, utusan mo, mag-declare ka. Demonyo na sama ng loob, o ano ka man sama ng loob, binuhugot kita sa aking puso, tinatanggal kita sa aking puso, pati ugat, tinatanggal kita, at tinatapog kita sa malayong lugar. Yun ibig sabihin nun. Declaration of faith ulit sa pagpapatawad po. Para mahugot yun. Nakikita nyo yung sama ng loob, may ugat. Pag nag-ugat ang sama ng loob, rooted, ang bitterness mo is rooted. Poison po yan. It will become a poison. Poison sa mind, poison sa heart, poison pati sa karakter mo. Ganun po katindi ang sama ng loob ng hindi nagpapatawad. Naunawaan po natin. Second reason, bakit hindi tayo tinutugon? 1 John 5:4-10. Now this is the confidence. So faith pa rin kailangan doon, ha? That we have in Him. That we ask, if we ask anything according to His will, according to His will, He hears us. Pakikinggan tayo. Now, sino humingi ng healing? Taas ang kamay. You're asking for healing?
Is it according to the will of God? 100%. It is the will of God for you to be healed. 100%. Sino humingi ng prosperity? Yan ba'y kalooban ng Lord? 100%. 101%. Will ng Lord na i-bless ka financially. Sino may problema sa relationship? Will ba ng Lord mag-reconcile kayo? 101%. Kanya nga may gospel eh. Gusto niya ma-reconcile kayo. 101%. Yes! Lahat ng yan ay will ng Lord. But why does God fail to give what you ask for despite you have applied the biblical process of faith and what you asked was according to His will? Bakit hindi pa rin binibigay ng Lord, ginamit mo na yung biblical faith at yung hinihingi mo, ayaw naman para sa kalooban niya? Bakit hindi pa rin binibigay? Yeah, that is a big question. Gusto niyo malaman kung bakit? James 4:3. You ask, mingi kayo, God for something. You do not receive. Why? Because you ask with wrong motives. You ask with wrong motives out of selfishness or with an unrighteous agenda. Tama yung hinihingi mo, pero motibo mo, mali. Yun na ibig sabihin dito. So that when you get what you want, you may spend, pag nakuha mo na, gagamitin mo lang ito pang sarili mo. Sarili mo, desire mo, gagamitin. Yes, your request is according to His will, but your motive is against His will. So ano ibig sabihin nun? Hindi lang po hinihingi ang pinag-uusapan sa prayer. Pati motibo mo kung bakit mo hinihingi ay pinag-uusapan po. Kung ang motibo mo is out of selfishness para pansarili mo lang, titsaking ko sa'yo, 101% din, kahit ayon sa kalooban ng Lord, hindi mo matatanggap. But if your motive is right, surely God will answer your prayer. Pakikinggan ka ng Lord. Ang tanong, what must be our motive in asking that is according to God's will? Ano ba yung tamang motibo na nasa atin para humingi tayo sa Diyos na ayon sa kalooban ng Lord hiningi natin, pero yung motibong tama, ano ba yun? Motibo na yun na kailangan nasa atin pag humihingi tayo sa Lord. 1 Timothy 2:3-4. For this is good and acceptable in the sight of God. Who God? God, our Savior. Binanggit, hindi lang God our Savior. Ba't binanggit ang Savior? God, our Savior. Why? Next verse. Who desires? God, our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of truth. Your request and your motive must be according to His will. At yun ang will niya, maligtas ang lahat ng tao. 2 Peter 3:9. The Lord is not slack concerning His promise as some count slackness. Pagbabalik niya, hindi siya nagpapatumpik-tumpik, but is long-suffering toward us. Why? Not willing that any should perish, but all should come to repentance. Yan ang gusto ng Lord. Ang lahat ng tao mag-repent. Ang lahat ng tao maligtas. In other words, when you ask for anything, you should say this way. Ganito tayo dapat mananalangin. Lord, I want to be healed. Why? Because I want to bring and win and disciple more people to you for them to be saved. Kanya ako gustong gumaling, Lord, para makakuha, parang maraming tao pa. Madadala ko sa paanan mo para malakas ako. Madala ko sila lahat. Para lahat sila, Panginoon ko, tumanggap sa iyo. Para lahat sila maligtas. Yun ang number one motive mo dapat. Hindi, Lord, para makapagtrabaho ko, para mapakain ko yung pamilya ko. Walang masama. Pero huwag mo uunahin yan. Unahin mo ang kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God. Kanya yan ang tanong Lord, pagalingin mo ako, Lord, pagalingin mo ako. Why?
Yan ang tanong ng Lord, why do you want to be healed? Why? Lord, para makaka-work ako, para yung work ko maging efficient ako, para mapakain pamilya ko. Wrong. Wrong priority. Wrong. Mali. Dapat sinabi mo sa akin, Lord, gusto ko lumakas para sa ganun, marami pa ako madala sa pananampalataya, marami ko madala sa paanan mo, Panginoon ko, para marami maligtas mo, Lord. Ang dami liligtas, Lord. Kawawa naman sila, Lord. Dapat maligtas. Pag yun ang ginawa mo, instant healing ang bibigay sa'yo ng Lord. Pero basically, yun po nasa heart natin. Kaya gusto natin gumaling, Lord, kawawa naman yung pamilya ko pag naiwan ko to, Lord. Kawawa. Sinasabi sa'yo kawawa. Kahit iwanan mo yan, bahala Diyos dyan. Manampalataya, kahit mamatay ka, bahala Diyos dyan. Yan pirmi, tatandaan yung mga mananampalataya. I have never seen the righteous forsaken or begging for bread. Kanya nga gawin mo righteous yung anak mo para kahit maiwan mo, bahala ang Diyos dyan. Naunawaan nyo? Bata pa yung anak ko, bahala ang Diyos dyan. Infant pa lang, bahala ang Diyos dyan. Walang trabaho, bahala ang Diyos dyan. Nakukuha nyo? Pero yung motive mo, pirme. Gusto mo, maligtas sila. Kanya mo gustong gumaling, gusto mo lumakas para paghatak mo sa mga tao, malakas ang katawan mo. Naunawaan mo natin? Sino may gusto miracle? Lord, I want a miracle right now because I want to bring the disciple people to you for them to be saved. Yan dapat ang dahilan kanya may miracle na gusto mo. As a matter of fact, speaking of miracle, why did the Lord perform a huge number of miracles in the Bible? Why? To draw people to Him. Para lumapit yung mga tao sa Kanya. Kaya siya nagpe-perform ng miracle. That's also the reason why. Gusto kanyang pagalingin, gusto mag-perform ng miracle. Why? Para mag-testify ka, para lumapit yung mga tao. Nakukuha natin. Balik tayo sa healing. Ba't hindi ka pinagagaling? Ilang beses ka na ba pinagaling? 2 beses na po nung pinagaling mo ako, ngayon gagawin mo ulit. Hindi ko na gagawin. Why? Yung ginawa mo nung pinagaling kita. Ano ginawa mo? Tumahimik ka. Hindi ka nag-testify. Hindi mo sinabi sa mga tao, kanyang kita pinagaling, una reason yan. Hindi una reason para nakatrabaho ka. Hindi. Mag-testify kang buhay ako. Nagpapagaling ako. Gumagawa akong miracle. Testify mo yan. Yun ang gusto ng Lord. Nakikita nyo, ba't di tayo gumagaling? Yan po, ang dahilan. Pansarili. My family, myself, my son, my daughter, my wife, my husband. Dapat, His kingdom. For His kingdom. First. Pangalawa ka lang. Naunawan mo natin. Love thy God with all your heart, mind, soul, strength. Second, love thy neighbor as yourself. Pangalawa ka lang. Sino may gusto pagbalain sa pera? Ito panalangin mo, Lord, I want to be blessed. Why? Bakit anak? Financially, Lord, gusto ko marami pera. Why? There's nothing wrong. Why? Yun lang tanong ko sa'yo, why? To bring, to win, and disciple more souls for your kingdom. Pag yan ang dahilan mo, baka maging milyonaryo ka pa eh. Nakukuha nyo. Everybody shout, praise the Lord. Yan ang sinasabi ko. Anything and everything that you're going to ask from God, your first motive is always for the advancement of the kingdom of God. Pirming ka nun. Anything and everything na hihingin mo. Lord, humihingi ako ng pera para sa kingdom mo. Lord, humihingi ako ng healing para sa kingdom mo. Humihingi ako ng Lord para may mga tao maligtas sa kingdom mo. Pirming ganun ang una. Nakukuha natin. Now, paano naman yung pangangailangan ko? Ito yung utang ko. Ito, madidimanda na ako. Kailangan ko ito. Unahin ko pa ba yun? Yung soul winning eh. Madidimanda na ako. Makukulong na ako. Lalo kang makukulong. Tandaan mo yan. Why? Nagtanong ka eh. Lord, paano yung pangangailangan ko? Paano? Matthew 6:8. Therefore, do not be like them. Huwag kayong katulad ng mga hindi mananampalataya. For your Father knows the things you have need before you ask Him.
Alam na ng tatay mo kung ano hihingin mo. Alam na niya kung ano kailangan mo. Kaya huwag mo nang banggitin. Pwede mo na hindi banggitin. Yung soul ang banggitin mo, bahala siya sa pangangailangan mo. Nakukuha po natin. Yun ang sikreto. The secret of the kingdom of God. Kaya first motive natin, when you are asking from God, is for the kingdom of God. Advancement of the kingdom of God for people to be saved. Especially nowadays. Ano na ngayon ang panahon? Gaano na ang panahon ngayon? Ayan na ngayon. 7.8 Philippines. Meditate yung maigit. 7.5 Philippines, 7.5 Venezuela. Mexico, July 17, magnitude 7.3. Sunod-sunod dyan. Colombia, August 10, magnitude 7.4. Puro 7, pataas. Oh God. Indonesia, 7.7 magnitude. Ito po, bagyo naman. Tingnan nyo, bagyo ngayon. Tingnan nyo itsura ng bagyo ngayon. Pakistan. Iba-ibang lugar yan. USA. India. Tingnan nyo yung alon. Tingnan nyo. Dilubyo na yan. Philippines, sa atin yan. Kasi sa flood control. China. Ito, sugi po ang China. Madalas. Bigat sa kanila, may sinkhole. Bigla na lumulubog yung bahay po. May butas. Nakikita ng Diyos, parang gumising na tayo. Wildfire. Canada. US, Canada. Bigla na lang nag-aapoy sa sobrang init. Spain. And France. Gaza, war naman ito, gera. Ayan. Sabog na lang bigla. Iran. Hindi po wala kang kamalay-malay bigla sasabog sa Lebanon. Ganyan din. Tingnan nyo, pag tinamaan ng building. Grabe. Sa Yemen. Houthi missile. Ang world mananampalataya, ganyan na. Egypt. Iba-ibang lugar na yan. Wala pa Ukraine dyan, tsaka Russia. Ang daming pinatay po nito sa school. Ito naman, persecution. Ina-atake mga churches po. Sabi ko sa inyo, mapalad tayo, ganito tayo, ganyan na nangyayari sa ibang bansa. Sinusunog yung church nila. Hindi lang po pinakita rito. Marami pong pinapatay ng mga pastors, pinapatay ng mga mananampalataya. Balik tayo sa topic natin. Ganyan na ang nangyayari ngayon sa world, mananampalataya. That's why in the book of Romans 8:22, ano sinabi ni Paul? For we know that the whole creation groans. The whole creation groans and labors with bare pangs together until now. Ang mga tao nag-groan na talaga. Na talaga na doon yung sobrang hirap na parang babaeng nanganganak. Ganun na po ang kondisyon ng world.
Meaning the world is groaning because of those catastrophes. Katulad dyan, yung mga strong earthquakes na yan, magnitude 7, pataas po, nag-iiwan ng mga millions of people, homeless and dead, nandoon namamatay. Strong typhoons that cause severe flood, damage to property. Ilan na damage dahil sa baha. And wars, yung mga wars that destroyed about $1 billion worth of property ang nawawasak po. And killed thousands and thousands and thousands of people ang namamatay. And global economic crisis that resulted to poverty. Kaya naghihirap ang mga tao. Not to mention different kinds of crimes. Kanina sa pinakita ko sa inyo, such as robbery with hold-up, saka yun po, murder with murder, o hold-upin ka na, nakawang ka, patayin ka ba? Ang mga illegal drugs that destroy the youth and even the adults. Not only the youth, the adults, winawasak po na illegal drugs. And the most horrible thing is how many of them are now in hell. And majority of them are marching patungo sa hell. Karamihan ng non-believers po nagmamarcha patungo sa hell. Na hindi natin nakikita, hindi natin napapansin. Dahil ando tayo sa pangangailangan po natin. Kaya yung mabigat sa lahat. Hinatya patungo sa impyerno. Nobody cares for them. Nobody share the gospel. Nobody pray for them. Wala nagpe-pray sa kanila. At wala nagtsatsaga. Pag ayaw na wala nagtsatsaga sa kanila. Kaya pag namatay, diretso sa hell. Napakarami po niyan at ganyan po ang sitwasyon sa ngayon. Ganyan na po. At pagkatapos mananalangin ka ngayon, you're going to pray, Lord, give me a beautiful car, a beautiful house, jewelries, Lord, plenty of income, to buy your heart's desire for material things. Yun ngayon ang papanalangin mo while the world is groaning. Yun ba ngayon ay pray natin? Lord, bigyan mo akong ganito, bigyan mo akong ganyan, bigyan mo akong gano'n. Yung mga tao na pupunta na sa hell. Habang ang buong mundo umiiyak, nag-groan ang world. Tapos yung pinapanalangin natin, pansarili pa rin natin. Nakikita ng Lord. Hindi ko sinasabi ko yung panalangin na pangailangan natin. Sinabi ng Lord John, yes. But please, don't forget to pray and to involve in our discipling and soul-winning program. Uminvolve po tayo. Involve natin sarili natin. I-immerse natin yung sarili natin. And I believe all your needs will be supplied by God. Added lang sa Lord yung pangailangan natin. Pero dapat ang pinagpe-pray natin yung mga ganyan. Pinagpe-pray natin itong mga kaluluwa na ito na talagang ligaw at walang masusumpungan at walang alam sa nangyayari sa world. Hindi alam bakit lumilindol, hindi alam bakit nag-gera, kaya nagpe-pray, Lord, pahintuin mo ang gera. Paano ihinto yan? Science yan. Isa sa science yan, paano ihinto yan? Pinagpe-pray ang earthquake, pinagpe-pray lang catastrophes. Hindi pwede pag-pray dahil science yan. Ang ipag-pray natin, yung mga tao maligtas sila, yung mga tao ma-discipling sila, yung mga tao madala natin sa pananampalataya, yun ang dapat prayer po natin. Kaso hindi yun ang mga prayers natin. 99% po natin sa atin, ang prayer natin is always for ourselves. Kundi man sa kapatiran, ligtas na, pangailangan niya, wala masama. Pray for one another, sinabi ng Bible. But it doesn't mean that you're going to forget to pray for those lost souls. Hindi ganun yan. Sila ang priority. Yung mga lost souls ang priority sa ating Panginoon. Why? Sa'yo, no matter what, ano man mangyari sa'yo, mamatay ka, masira mo ng bahay mo, masira ka mo, ligtas ka pa rin. Kaya hindi ka inaalala ng Lord. Yung hindi mananampalataya, yun po ang problema. Ngayon, babalikan ko yung tanong natin. Paano naman yung pangangailangan ko? 1 Kings 3, 9-14. Sabi ni Solomon, nanalangin siya. Therefore, Lord, give me, Lord, an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil. For who is able to judge this great people of yours? Sino pinanalangin niya? Yung pinamahala sa kanya ng Diyos. The people of Israel ang pinanalangin niya. Hindi sarili niya. Humingi siya ng understanding. Sa 2 Chronicles po ay wisdom ang hiningi niya. Knowledge ang hiningi niya. Next. The speech
yung kanyang prayer, yung kanyang salita, pleased the Lord. Nalugod ang Lord sa panalangin niya. Because He prayed for the children of Israel. Yung needs ng iba, hindi sa kanya. Speech pleased the Lord that Solomon had asked these things. Natutuwa ang Lord dahil yun na hiningi ni Solomon. Next. Then God said to him, because you have asked this thing, yan ang hiningi mo, and have not asked long life, hindi ka humingi ng mahabang buhay para sa sarili mo, hindi ka humingi ng kayamanan para sa sarili mo, nor have asked life for your enemies, napatay na enemies mo, but have asked for yourself understanding to discern justice. Nakita mo, puro sa, ayan o, hindi ka humingi ng long life para sa sarili mo, hindi ka humingi ng kayamanan para sa sarili mo, nor have asked life of your enemies, buhay ng kaaway mo, pamatay para sa sarili mo rin yan, but have asked for yourself, para sa akin din, pero pangunawa, para sa mga anak mo, Panginoon, at hindi para sa akin. So, ano ginawa ng Lord? Next. Behold! I have done according to your words. Sige, ginawa ko na yung gusto mo. I have given you a wise and understanding heart. Nasa iyo na. So that there has not been anyone like you before you, nor shall any like you arise after you. Imagine that. Kape-pray pa lang nandun na. Pag ang hiningi mo, according to His will and right motive, instant ang answer ng ating Lord. Nandun agad ang sagot ng Lord. Ito yung added. Next. And I have also given you what you have not asked. Ibibigay ko din ang hindi mo hinihingi, yung kayamanan, mahabang buhay, hindi mo hinihingi yan. Bibigay ko pa rin yan. Both riches and honor, so that there shall not be anyone like you among the kings all your days. Yung hindi niya hinihinging kayamanan, binigay niya. Kayamanan. Hindi pantawid gutom, hindi needs, kayamanan. Hindi hinihingi, binigay. Why? Na mag-pray siya according to His will and right motive ang kanyang panalangin po. At hindi lang yun, may dagdag pa. Next. And so if you walk, kung ikaw na may lalakad ng ayon sa aking palatuntunan o sa aking batas, ang commandment, susundin mo, as your father David, walk them, I will lend them your, pahabain pati ng buhay. Lahat nung hindi niya hinihingi, kayamanan, yung kayamanan, haba ng buhay, hindi niya hinihingi lahat. Binigay, hindi naman hinihingi. Why? Tama ang motibo at tama ang hinihingi sa harapan ng Lord para sa kingdom of Israel. Now, kung yung para sa kingdom of Israel, binigay ng Lord yun, what more kung para sa kingdom of God ang hihingin mo? Nakukuha niyo logic? Kayo sana po. Pag nag-pray tayo and i-declare natin yung mga souls na gusto mong dalhin dito sa darating na Sunday. Sa Sunday may prayer rally tayo. Ang gusto ng Lord, bawat isa sa atin, magdala ng soul na ipag-pray natin ngayon according to His will. At ang motive, tama. Lord, gusto ko yung dadalhin ko maligtas. Lord, gusto ko, Lord, ma-discipling siya. Lord, gusto ko ma-1F siya. Lord, gusto ko magpatuloy. Gusto ko maligtas siya. Lord, ay, sigurado sa linggo kasama mo yung iyong dadalhin this coming Sunday. Bawat isa, nire-require ng Lord, magdala po tayo. At yan ay para din sa'yo. At hindi lang sa Kanya, kundi para sa'yo. Why? Yung hindi mo hinihingi, yung hindi mo pinagpe-pray, bibigay ng Lord sa'yo. Sa usa ito mga kapatid, prayer po tayo. Tatayo po tayong lahat. Makinig kayo maigi. Wala tayong pagpe-pray kundi yung dadalhin natin sa Sunday. Wala na. Yun lang pagpe-pray natin. Mabuksan ang isipan niya,
makonvict siya sa Word of God, at siya sumama sa Sunday, mag-1FC siya, pabaptize siya in Jesus' name, lubusang manampalataya siya. Yan lang ang pagpe-pray natin. Yung mga taong gusto mong dalhin sa pananampalataya, nakukuha po natin. Walang iba, wala kang ibang papanalangin. About yourself, no, do not pray for yourself. Walang ganyan. Puro sa souls ang pagpe-pray po natin. And I guarantee you, the thing that you did not ask will be given unto you. Ibibigay ng Lord yung hindi mo hinihingi. Brothers and sisters, tapat ang Diyos. Tapat ang Lord. Kaya naniniwala ako, yung pagpe-pray natin sa araw na ito, tutugon ating Lord. Because great is thy faithfulness. At the count of 3, please pray with boldness. At the count of 3, pray with boldness. Pray for the Lord's souls. Pray na madala natin this coming Sunday, madala yung mga souls at ma-discipling at pabaptize in Jesus' name. 1, 2, 3, pray. Come on, open your mouth and pray. Pray. Open your mouth and pray. Yan mong marinig ng katabi mo. Oh Lord. Oh Diyos. Pakinggan mo sa amot dalangin ng mga anak mo, Lord. Pakinggan mo yung mga kaluluwang pinapanalangin ng anak mo, Lord. Pakinggan mo, Lord, yung mga kaluluwang dadalhin sa linggo, Panginoon. Ngayon pala, i-convict mo na sila, Lord. Ngayon pa lang, Panginoon, magpadala ka ng strong conviction sa kanilang puso, Ama. Para sa darating na linggo, Diyos, madala nila lahat, O Diyos. Namin lahat na nandito, Lord. Sige, mga kapatid, patuloy tayo manalangin. Panalangin tayo with boldness. Gamitin mo ang faith mo ngayon. Gamitin mo yung biblical faith. Umasa ka sa hindi mo nakikita. Umasa ka may ebidensya na kasi natitulo, na sila ay darating, na sinatitulo, na tumugon ang Lord sa iyo sa araw na ito. Keep on praying, keep on praying, keep on praying for them. Don't pray for yourself, pray for them, pray for the lost souls. Oh, hallelujah. Panalangin mo maigi, kapatid. Panalangin mo maigi. Yung panalangin, pakikinggan ka ng Diyos. Use that biblical faith. Amen, Lord. Yes, Lord. Amen, Lord. Angkinin mo na sa Lord. Angkinin mo na sa Lord. Claim it to God. Claim it. Kung mananalangin ka, isipin mo tinanggap mo na. Isipin mo na tinanggap mo na. Hallelujah. Isipin mo na darating sila. Darating this coming Sunday. Now, let's give thanks to God. Pasalamatan mo na, Lord. Pasalamatan mo na, Lord. Pasalamatan mo na, Lord. Salamat Diyos, salamat Lord, salamat Lord.
the Lord. Purihin po ang Diyos. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa lahat po ating mga first-timers na nandito po sa ating harapan ngayon. Salamat po sa inyo pong pagdalo at pagpapaunlak sa kung sino man po ang nag-imbita sa inyo upang makasama po namin ngayong araw na ito. Narinig niyo po buong buo ang mensahe ng Diyos sa atin. Napakaganda. Lalo na pag pinag-usapan ng biblical faith na kapag ito ay ating gagamitin, walang bagay na hindi bibigyan ng Lord sa atin. As long as ito ay nakatali sa kung ano ang kalooban ng Lord. Pero narinig niyo rin po kanina, ano po talaga ang pinakakalooban ng Panginoon. That would be yung pinakamalalim, pinaka-general, pinakawalang katibag-tibag na kalooban ng Lord. That would be the salvation of mankind. Napakaliit na lamang po ng panahon na kung saan itong mundo na to ay mananatili pa. Nakita natin ang mga videos po kanina. Hindi na po ito mga maliliit na bagay. Some people say these are just repetitions of the history, but no, they're not. Their frequencies, their intensities, yung scale po niya ay higit na masasabi natin na mas mataas na po, mas malaki na, massive na po siya. That's why ang Panginoon Diyos ay nagtatawag na po ng lahat po ng mga maniniwala pa sa Kanya sapagkat mahal ng ating Panginoon ang mundo na ito. Pero may condition po. Kailangan po tayo ay maniwala sa Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. And this is found in John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Jesus Christ will not perish but have everlasting life. Ang mundo na to, aking mga kaibigan na nandito, mga brothers and sisters, ay bubuti, tapos sasama ulit, bubuti, sasama ulit, dahil pasama po talaga. Anything na kabutihan na makikita natin dito would all be superficial, or temporary, or short throw. Ang pinakamaganda po ay tanggapin po natin yung offer po ng Panginoon po sa atin. And that is to receive the Lord Jesus Christ as our Savior, as our Master, and as our Lord, to have eternal life. So what are we gonna be believing in Jesus? Kasi alam ko po, public knowledge naman, alam naman po natin kung sino si Jesus Christ, pero ano po ba talaga ang pinapaniwalaan sa Kanya? Believing in what of Jesus Christ? And this is now found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Basahin ko lang po. Moreover, brethren, I declare to you the gospel, which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which you also are saved. It is so clear that the gospel, this gospel, if you will receive it, you will receive also salvation together with it. But this is if you hold fast to that word which I preach to you. The one speaking here is Apostle Paul. Unless you believe in vain. Meaning, unless you don't believe or unless you doubt. Verse 3, for I, Paul, delivered to you first of all that which I also received, that first Christ died for our sins, according to the scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the scriptures. Ayan po ang pinapanawalaan kay Jesus Christ, that He died, and that He was buried, and on the third day, Jesus Christ rose again. But then again, public knowledge din po ito. Naniniwala din po tayo dito that this is what happened to Jesus. But ngayon nalaman natin that this is the gospel of Jesus. And the gospel, hindi lang po siya pinapaniwalaan. Mga kaibigan, mga friends namin nandito, ito po ay ino-obey. Ito yung sinusunod. So now, the question is, how am I going to obey this gospel? Yung namatay si Kristo, nilibing si Kristo, at nabuhay si Kristo, paano naman ko to i-obey? Ito naman po mga kapatid, ay ibinigay ang Peter unlocked the key to this gospel. And this will be read in Acts chapter 2, verse 38. Alam po natin, and this is also public knowledge, that the keys to the kingdom of heaven was given to Apostle Peter. Alam po natin yan, ang susi ay binigay, pero hindi po to literal na susi, papuntang langit. This is now the key to unlocking tungkol po sa gospel. Kung paano po natin i-obey ang namatay si Kristo, nilibing si Kristo, at nabuhay si Kristo. Acts 2:38, then Peter said to them, repent, let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. There are three major things na sinabi po dito ni Peter. Ito po ang mga susi na kung saan, ito po pag nagawa po natin ay mapapakita po natin na we have already
placed our faith in Jesus Christ and have already obeyed the gospel. And paano yon? When we repent of our sins, ano man ang kasalanan na gawa natin, mula ngayon, kung ano edad man natin, hanggang doon sa edad na kung saan nagkaroon na tayo ng muwang na nagkakasala na tayo. Pag tayo nagsisi ngayon at tinalikdan natin yung kasalanan na yun, yan ang kahilintulad na pinapatay na po natin ating sarili. Kahilintulad ng kung paano si Jesus Christ din po ay namatay. The death of the flesh for Jesus, but the death of our sins. Now, how about the burial of Jesus Christ? Pag tayo po ay nagpalubog po sa tubig, the baptism in the name of Jesus Christ, not in the name of a church, not in the name of the pastor, pero sa pangalan po ni Jesus Christ. Ito po yung pinakamaganda. Pag tayo po yung nagpalubog sa tubig sa ngalan ni Yesu Cristo, lahat po ng binanggit natin o lahat ng nire-repent natin na yun ay binubura. Meron pong remission of sins. Inaalis. Talagang binubura po nung repentance plus baptism in the name of Jesus Christ. And a third, Jesus Christ rose from the dead. Tayo naman po ay tatanggap ng Holy Spirit. At kapag tinanggap po natin ang Holy Spirit, nandun na po nakakapamuhay na po tayo ng resurrected life. Nakakapamuhay na po tayo ng brand new life sapagkat kasama po natin ang Spirit ng Lord na nagtutulong sa atin araw-araw na pipiliin po natin ang kalooban ng Panginoon. Araw-araw kakayanin natin to seek the will of God, to seek the righteousness of God. Bakit? Sapagkat tinanggap po natin ang Holy Spirit. Mahihirapan po tayong sumunod sa kalooban ng Diyos, aming mga kaibigan na nandito, nang hindi po tayo tatanggap ng Holy Spirit. Kaya tatlo po yan. To obey the gospel is to repent of all our sins. And then to be baptized in the name of Jesus para saan? Not to gain membership of any church. No. Wala pong ganun sinabi sa Acts 2:38. That will be for the remission, for the removal of sins. And then thirdly, receive the gift of the Holy Spirit so that we will be walking in a new life. Mari po bang iluko po natin ating mga ulo? Bigyan lang po natin ng pandali ang pagkakataon ating po mga kaibigan. Meron po tayong dapat ipagsisi. Nagagawa man natin ngayon o no nakaraang taon, nakaraang buwan o marami ng taon sa isip natin, sa pananalita natin, sa ating mga gawa, kilos, sa mga desisyon natin. Ano mang bagay na kailangan natin ihingi ng tawad sa Panginoon. God is a forgiving God. Paglalapit tayo sa Kanya, tulad nga ng kanina na narinig natin. Paglalapit tayo sa Panginoon ng tawad, bukas ang palad ng Panginoon na tayo patatawarin. Repent of our sins, sister, brother, my friend. Hingin mo ng tawad, sabihin mo, Lord, ayoko na. Ayoko na talaga. Ayoko na magkasala ng ganito, ng ganyan. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Linisin mo ko. Burahin mo itong mga kasalanan na to. Bigyan mo ko, Lord, ng second chance sa buhay ko. Andito ako at kailangan kita. Aking Savior, Jesus Christ. Repent, brother. Repent, sister. All the congregation, please help them. Panandalian lang po, pag-pray po natin sila that the spirit of conviction, that the spirit of repentance fall upon each of them. And that the Lord will be receiving them into His kingdom. At sa oras po ito, aming mga kaibigan nandito, this is now the prayer of acceptance. Kung buong-buo na sa puso mo at wala ka ng pagduruda, sundan niyo lang po ako sa panalangin na to. Habang bahagya pong nakataas sa inyong mga kamay, saglit lang po, tanda po ito ng surrender sa Lord. Sundan niyo lang po ako sa panalangin na to. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Ay pong narinig ang iyong banal na salita. Ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Handang tumalikod sa mga bagay na ito. Hugasan mo po ako ng iyong banal na salita. At ako'y naniniwala na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay inilibing. At sa ikatlong araw, ikaw ay nabuhay na magmuli. At Panginoon Diyos, ang pananampalataya ko na ito, alam kong magdudulot sa akin na ako
ay maging isang anak mo. ay maging isang anak mo. Tanggapin mo po ako sa inyong kaharian. Tanggapin mo po ako At sa iyo. mula ngayong araw na ito, Mula ngayong araw na ito, ipagkaloob mo rin po pagkaloob mo rin po sa akin ng iyong Espiritu Santo sa akin ng iyong Espiritu upang makapamuhay upang makapamuhay ng may kabanalan. ng may kabanalan. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Master. Ikaw ang aking Master. Ang aking Savior. Ang aking Savior. Lord Jesus Christ. Lord Jesus Christ. In your name we pray. In your name we pray. O say Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. At sa pagkakataon po na ito, upang mas makompleto po ang ating pangunawa sa lahat po ng ating napag-usapan ngayon, maaari po ba na meron po tayong flag na kulay orange? Sandali lang po to, 5 maximum of 10 minutes po. Intayin po kayo ng inyong mga kaibigan na nandito pa rin po sa loob ng Cuneta upang ma-detalye po sa atin ang mga na-discuss po sa atin ng mga bersikulo. Maraming salamat po. Higit po kayong pagpalain ng Panginoon. Body, soul, and spirit, let all of you prosper. Thank you and to God be the glory. Samantala sa ating mga first-time viewers, you may contact us or message our Facebook page para magpa-schedule din po ng baptism and sa lahat po ng handa na po. God bless you all and to God be the glory. Amen. Praise God. Sampalakpak po sa ating Panginoon. Alam po ninyo, libo-libong angels ang nagagalakan sa langit sa bawat isang tao na lumapit sa ating Diyos. Ngayon, napakarami pong lumapit sa harapan kaya't maraming mga angels ang nagagalak. Amen. At kapag sila ay nagagalak at nagbubunyi, tiyak at siguradong nagagalak din ang ating Panginoon. Kaya tayo po ngayon ay dadako sa ating pong offertory, Psalms 34, verses 9 to 10. Oh, fear the Lord, you His saints. There is no want to those who fear Him. The young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Purihin ang ating Panginoon sapagkat meron pong gustong ating Diyos na tayo po ay magkaroon ng takot sa Kanya. Kapag tayo po ay nagkakaroon ng takot sa Kanya, sumusunod tayo sa Kanyang dakilang kalooban. Kasi ang tawag sa atin ay saint. Ang mga saint ay sumusuporta sa gawain ng Diyos. Kaya naman ang Lord, ang mga wants natin ay binibigay ng ating Panginoon. Bakit? Kasi inuuna natin hanapin ang kalooban ng Diyos. So ngayon po ay panahon upang ibigay natin ang ating tithes and offering. For complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give flash on the screen. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. Attention sa lahat ng 1FCers na naka-attend ng Book 1 Foundations and Jet Fasi. We will have the Jet 1FC Basic Practicals on these dates. August 28, September 4, September 11, September 18. All are Friday, 7 p.m. via Zoom. Registration fee is 200 pesos per session. Don't miss the Achievers Business for Christ 34th Anniversary Praise and Worship Concert entitled What a Beautiful Name. It is happening on September 21. Monday, 6:30 p.m. at Luxent Hotel. Visit ABC at the info area to register for 2,500 pesos.
let's take this opportunity to invite fellow businessmen and professionals. Yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Tunay nga po na very timing ang pagtuturo mo sa amin na gamitin na namin ang biblical faith namin. Napakarami namin mga problema na hanggang ngayon ay hindi pa nagkakaroon ng katugunan. Ngunit nagturo ang aming beloved Bishop, Lord, kung paano namin makukuha sa inyo ang mga katugunan ng aming mga request. Kinakailangan po talaga na kami po ay matutong magpatawad sa aming kapwa nang sa ganon ay maging sure ball ang mga prayer namin sa inyo. Ngunit dapat namin malaman na ang aming mga pinagpe-pray, kinakailangan pong in line sa Holy Spirit will. At ang will ng ating Panginoon ay tayo po ay magdala ng soul sa kanyang harapan. Tayo po ay mag-win souls at alagaan po natin ito at i-disciples natin ito. Ngayon po ang hinihiling namin, Lord, ay bigyan mo kami ng conviction, bigyan mo kami ng katalinuhan, kung paano kami magdadala ng kaluluwa sa inyong harapan. Gusto namin na marami kaming madalang soul sa harapan mo, Lord, upang kayo po ay malugod. Alisin mo ang sobrang atensyon namin sa mga worldly things dito sa lupa, sapagkat pag nagkataon, Panginoon, na dumanas ng katakatakot ng mga pagsubok ang iba't ibang lugar at madamay kami, walang kabuluhan ang lahat ng mga pinag-aaksehan namin ng oras. Kaya instill mo sa isipan at puso ng iyong mga anak, Lord, na kami po ay tumingin sa iyong mga katuruan na kung ano ang kalooban mo, siyang kalooban namin. Kalooban mo na magdala ng kaluluwa sapagkat masyado nang late. Marami pa mga tao na nakalista sa aklat ng buhay na hindi pa nakukuha, hindi pa nasishare ng Word of God at wala pa sa gawain mo. Kaya basbasan mo kaming lahat na nandirito na magawa namin ang iyong dakilang kalooban. Pagpalain mo ang mga kabuhayan, ingatan mo mga katawang lupa, at i-boost mo masaganang pagpapala, Lord. Na sa ganun po, Lord, ang mga biyaya mo, Panginoon, ay makaabot din sa iba na nahihirapan po sa buhay. Maraming salamat, patuloy na pinapanalangin ang lahat po na lumapit sa harapan. Hindi lamang po ngayon sila dadalo, kundi lagi-lagi silang dumalo. Ganon din pinapanalangin namin na amin pong gobyerno, ang aming mga leaders, patuloy mo silang bigyan ng katalinuhan kung paano pamumunuan ang aming bayan upang ma-maintain ang peace and order dito. Hayaan mo, Lord God, ang iglesyang ito ay mamayagpag sa pagpapahayag ng mabuting balita kung paano magkakaroon ng kaligtasan. Sa iyo po lahat ng kapurihan, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A wonderful day in the Lord to our dear brethren. May we kindly have your attention as we share these important reminders. You may kindly refer to these complete details for online giving and jet sell offerings.
To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G-Code. Account name, Project G-Code Ministry. Checks payable to Tithes. Account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen or mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to bring you these church updates to help us all stay spiritually filled. See you at our on-site worship service this Sunday, 10 a.m. at Cuneta Astrodome with your families and friends. Attention all 1F Seers and Jet Facien from the Mother Church and all extension churches, ready to level up your discipleship skills? Join the Jet 1 FC Basic Practicals Training, a hands-on training designed to help you become more effective in guiding and discipling others. Save the dates: August 28th, September 4th, September 11th, September 18th, September 25th. All are Friday, starting at 7 p.m. via Zoom. To all official participants of the Jet 1 FC Advanced Practicals Training, let us come together as the Lord continues to shape and equip us for His work of encouragement and discipleship. Join us for another blessed and meaningful session on August 29th, Saturday, 9 a.m. at Alveo High Park, Virtus North Tower 2. Registration fee is 700 pesos per head. We look forward to seeing you as we continue serving the Lord with excellence and faithfulness. Be part of an unforgettable evening as Achievers Business of Christ marks its 34th anniversary with a spectacular praise and worship concert entitled What a Beautiful Name It Is, happening on September 21st, Monday, 6:30 p.m. at Luxent Hotel. Registration fee is 2,500 pesos. Gather your fellow businessmen, professionals, and loved ones to celebrate God's goodness together. Hey 1FC heirs! The 1FC Lounge is open for your discipleship sessions. Come and enjoy a quiet, comfy space for your 1FC meetups. We're at the devotion area. See you there. The One Following Christ Discipleship Program goes digital. Like, follow, and support our official 1FC pages on Facebook and Instagram. Find us at @1FC Discipleship and let's begin sharing our mission on a worldwide platform. Stay connected with us. Follow JCTGBTG social media pages today and help boost our online presence. Subscribe to our official YouTube channel. Don't forget to comment, share, and like our online preaching and Infinite Devotion music videos. Connect with us on Facebook and Instagram and discover meaningful quotes and messages by following us on X and Threads. Follow the official TikTok accounts of our church and Infinite Devotion for more inspiring content. We're also excited to introduce our broadcast channels on Facebook and Instagram. Stay updated on the latest church events, announcements, and reminders. Just scan the QR code to join. New name, same devotion. Infinite Devotion is here to bring inspiring songs to your ears as we offer fragrant worship unto our infinitely powerful God. Listen to and follow Infinite Devotion on your favorite music streaming platform. We are delighted to present Infinite Devotion Covers, Volume 1, a collection of praise and worship songs performed by our church's homegrown worship team. Save these songs for your personal worship time and add them to your worship playlist. You may also listen to Infinite Devotion on Shuffle TV, A to Z, Channel 11, Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m., Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, Friday at 12 o'clock noon, Saturday and Sunday at 6 p.m. Listen to Infinite Devotion on One Radio. Put your God-given gifts to work for His glory. Join the Servants Force today. Volunteers and SF workers are especially needed for the Comrades team. Sign up via the QR code, website, or at the info area every Sunday. We are now hiring. We are looking for qualified applicants for the following positions. Interested applicants may send their resumes to HR department at jctgbtg.com.